dito mga ka-PJ, ano, pagkagaling kayo ng EDSA, no, kakanan kayo papuntang Pramo, dito sa stoplight na ito, mag-ingat po kayo kasi dito kahit alas 3 ng madaling araw mayroong nakaabang dyan. Pagkakanan nyo yun, katulad nyo naka-red yung pakanan, di ba? Ayun, no, nakita nyo yung stoplight na kayo naka-red dyan, pakanan. Pag dumiretso kayo dyan, marami kasing dumidiretso dyan pag madaling araw na, kasi iniisip po lang bantay. Mayroong bantayan, alas 3 pa lang ng madaling araw may nag-aabang dyan nandun sa dulo sa kanan. Kaya ingat kayo dyan, no? Ito yung ano, no, Aurora Boulevard, corner ng Andros, sabi nyo. Yung pagkanan natin dyan, papuntang ano yan, Domestic Road. Pag kumaliwa ka dyan, papuntang Terminal 3, no? Yan, ingat ka, sigurado. Ngayon sa mga oras ito, alas 4 pa lang ng madaling araw, mayroon na dyan nakaabang. Tingnan natin, ha. Yan, nakaguna tayo, guna. Lagi dyan, no? Halos araw-araw may nakaabang dyan. Tingnan natin kung meron nga ba ngayong oras na mga ito. Ayun, no? Meron, no? Ayun, no? Ayun, hindi ako nagkamali. Meron nakaabang. Ayun, no? Yan. Ngayon sa mga oras na ito, no? Alas 4 pa lang po ng madaling araw. Ayun, no? May nakaabang doon, no? Ayun, no? Dalawa. Kaya ingat po tayo dyan mga ka-PJ kung ayaw natin biktima. Alright? Ayun, no? Tumayo. Okay. Yan ay paalala mula kay ka-PJ. Alright? So ayan, isa na namang magandang morning sa inyong lahat mga ka-PJ. Por sa akin, hindi ganun kagandang morning ko dahil mayroon pa rin tayong ubo. Alright? So ngayong araw nga pala ay Martes, no? September 16, 2025, no? At last day ng ating biyahe ngayong linggo na ito. Okay? Dahil bukas coding na naman natin ulit. At sa mga oras na ito, alas 5:17, no? Nakatatlong bookings pa lang tayo na malapitan. Yung earnings natin 596, tatlong bookings. At nandito ako ngayon sa Pasay, Aurora Boulevard, no? Rolling tayo mula doon sa terminal na Kabagati doon. Medyo mahaba ang pila kaya kumalas tayo. So rolling ako dito papuntang Aurora Boulevard. Baka makahagip tayo ng booking dito sa may Aurora dahil nga meron namang dalawang bus terminal dito na magkatabi. Isa na dyan yung Partas, no? At yung 5 star. Alright? Malay mo makakatsamba tayo dito. Galing probinsya na yan. So mamaya update ko kayo mga ka-PJ kung ano yung kapalaran natin ngayong Martes, huling araw ng ating biyahe para sa linggong ito, no? So di ko rin sure na 100% tatapusin ko tong maghapon. Baka biglang mag-connive yung vibration ng katamaran ng aking kamay at yung hindi magandang pakiramdam ko. Baka magsanib puwersa kaya hihilahin tayo pa uwi. Wag naman sana. Pero kung siyempre kung ano, diba, pwede naman magpahinga eh. Total last day naman na ngayon eh. Coding na natin, di-off na naman natin. Kung ano lang kakayanin natin ngayon, diba? Makabuo na tayo sa ating obligasyon. Baka pwede na tayo umuwi. Bawi na lang sa Webes ulit. Okay? Ganun na naman. Bye. Kasi hawak naman natin yung oras natin eh. Hindi kagaya nung ano, na mamasukan ka, kailangan mong pumasok talaga, di ba? Ito naman, pwede ka naman pahinga eh. O, lalong-lalo na kung meron ka naman pang abono, di ba? Pag namamasukan ka, arawan, o, hindi pwede yun. Kailangan pumasok ka. Mamaya lang mga ka-PJ, kasi medyo ano talaga, ang pangit na ang busis ko eh. Mamaya ulit mga ka-PJ, update ko kayo. So, yan na nga, no, balikan ko lang yung ano, yung kwento ni Sir Ariel, yung kahapon, yung naitampok natin sa ating vlog.
na yung buhay niya bilang isang Grab driver, no? Sa 5 buwan niya na pagbibiyahe dito sa Grab. Sa mga hindi nakapanood ng vlog ko kahapon, yung si Sir Ariel nga pala ay dating security guard, no? OIC ba tawag dyan, yung mas mataas sa mga gwardiya. Yan, tapos nainganyo siyang kumuha ng sasakyan. Yun nga, yung Toyota Avanza kinuha niya, no? Nag-loan siya dahil nga nainganyo siya mag-Grab. Wala siyang experience sa pagiging Grab driver or taxi driver man lang or jeepney, basta wala siyang experience sa ganun. Sabi nga niya na nakapagsubok lang siya move it, pero siguro if si taxi na yan, di ba, ibang-iba kasi talaga yan. Saka siguro hindi rin ganun katagal. Kumbaga ibang-iba kasi talaga kapag galing ka sa taxi tapos pumasok ka sa Grab. Basic na basic lang talaga sa'yo yung pagiging Grab driver, no? Kasi apps lang naman ang pinagkaiba eh. Pero sa biyahian, sanay na sanay yung katawan mo makikipagbakbakan sa mahabang oras. Kaya ko to sinasabi dahil gusto kong iparating sa inyo na hindi talaga ganun kadali. Kasi baka mamaya marami pa tayong maingganyo na pumasok dito sa Grab, no? Dahil nakikita nila yung earnings ko, no? Na okay naman talaga eh. Kaya nga lang kailangan mo talagang maglaan ng mahabang oras para kumita. Totoo talaga yan. Hindi po ganun kadali. Kahit yun si Sir Ariel, nung pumasok yan dito, nung bago pa man siya kumuha ng sasakyan, no, kachat ko na yan kasi siya, palagi siya nanonood ng YouTube ko. So hindi siya nakukontento, talagang hinanap niya ako sa Facebook hanggang sa nagkaroon kami ng conversation, tanong-tanong, ganyan-ganyan, hanggang sa naglabas siya ng sasakyan, hanggang sa napasok sa Grab, no? So lahat halos ng information binigay ko na sa kanya na gano'n, ganito, ganyan, di ba? Ang umabot mo nga sa point na ilang buwan pa lang nasagi na agad siya sa bus. Hindi niya alam kung anong gagawin. Tinakbuhan pa siya ng bus. Pinayuhan pa rin natin si Sir Ariel, no? Kung anong gagawin mo, kailangan mo magpa-police report, hanggang sa insurance kung paano gagawin, di ba? Yan, halos lahat, no? Kaya hindi rin ganun kadali yung pinagdaanan ni Sir Ariel. Dahil nga hindi siya sanay talaga na magbiyahe, no? Kasi advantage talaga ako pag galing ka sa pagiging taxi driver o jeepney driver man lang or bus driver, di ba? Unang-una na dyan, yung katawan mo sanay. Kaya yun ang naging parang yung kay Sir Ariel, to be honest, nakikita ko rin sa kanya. At hindi lang naman siya, maraming nagchat-chat sa akin na talagang hirap, no? Parang mahilo-hilo pa nga raw sila sa biyahe. Sa sobrang haba ng oras. Talagang ganun, mararamdaman nyo kapag hindi ka pa kayo sanay, no? Parang kahit nasa bahay na kayo, no? Parang umaandar pa rin kayo. Totoo po yan, totoo yan. Ako kasi mismo naranasan ko rin yan. At naramdaman ko yan nung bago ako, no? Bakit ko sinasabi sa inyo yan? Para bago kayo pumasok, kailangan nyo talagang pag-isipang mabuti yan, no? Kung kaya ba talaga. Kung kaya nyo naman talaga, di ba? Why not? Kailangan lang naman kasi dyan, porsigido talaga kayo. Isipin nyo lagi, pagod lang yan, no? Ipapahinga ko lang yan, wala na yan, di ba? Ganun. Yan si Sir Ariel, sabi na sa akin, ano ba to, sir? Paano ba? Makakaipon ba tayo nito sa 60 pesos, 70 pesos? Kasi may ganun talaga mga booking, no? Mas mahal pa ang tricycle, 60 pesos, 70 pesos, di ba? Kaya sabi ko, ano lang, pagtiyagaan mo lang. Ipon yan, marami na rin. Abutin ka rin ng 5,000 dyan. Ako yun lang naman ang ginagawa ko eh. Kung wala talagang ako nga, mas gusto ko yung malapitan lang eh. Basta back to back booking. Siguro kasi, di ba, natatalo siya sa inip. Naiinip siya. Siyempre, malayo doon sa expectation niya na katulad yung nakikita na sa akin na laging nasa 5,000, 6,000, 7,000. Minsan hindi mo alam yung kung paano yung proseso noon. Kung paano ko pinaghirapan yun para maabot yung ganong earnings, di ba? Siyempre, hindi nyo nakikita masyado yung kung paano proseso. Kaya pinapakita ko lang nag-umpisa, di ba? Hanggang sa tapos na siya. Parang madali kasi. Pero sa totoo lang, mahirap po talaga. Babad sa kalsada talaga at sipag, tiyaga, diskarte. Makaiwas kasi sa traffic na yan. At saka yun din ang problema sa kanya dahil
Hindi niya kabisado ngayon dahil first time nga. Naliligaw-ligaw siya, nandyan yung nauhuli siya ng mga enforcer na yan. Yun ang mahirap talaga pagdaanan mo. Lalo pag hindi mo kabisado. Minsan, umasa ka lang sa Waze, tinuro ng Waze pala, hindi pa updated. One way pala yun, yung mga ganon. Huli ka ng enforcer. Siyempre, hindi mo naman pwede ikatwira sa enforcer yan, lalo pag may enforcer na mainit ang ulo. Pero ngayon, naka 5 buwan na si Sir Ariel, no? Talagang saksi ako sa mga pinagdaanan niya na sabi nga niya parang hindi pala ganun kadali. Okay. So bro, kung kursunada talaga kayo, determinado kayo, kaya naman. Nakaya ko nga eh. Oh, diba? Siya nga, nakaabot na siya ng 5 buwan, no? Kaya nyo yan. Basta gustong gusto nyo talaga trabaho. Sa umpisa lang naman yan. Medyo ngayon, siguro si Sir Ariel medyo okay na. Okay na siya eh. Siyempre 5 buwan na eh. At paano, marami-rami na rin siyang natutunan. At ngayon, nandito siya sa aming grupo. At salamat naman Sir Ariel kung napapanood mo ako ngayon. Salamat sa pagbahagi ng kwento mo sa pagpasok bilang isang Grab driver. At maswerte ka pa rin Sir kasi operator ka na, di ba? Driver operator ka, di ba? Hindi ka tulad sa amin talaga eh. Literal na nakikiboundary lang, di ba? Mas hamak na mas mababa yung monthly amortization mo, di ba? Kaya yun ang advantage mo. Alright? So maraming salamat muli, Sir Ariel. Grabe, parang sama talaga ng pagkaramdam ko. Kailangan ko na siguro munang umuwi. Kaya lang sayang kasi yung incentive ko 3 na lang kulang. So ang oras natin na alas 4:20 na. Nanghihinayang ako doon sa incentive na 3 na lang ang kulang. 400 din yung pandagdag din yun, di ba? So siguro sikapin ko na lang na matapos yung aking incentive para walang paghihinayangan. Patapos noon na papahinga na, uwi na muna. Pahinga, bukas coding naman, tapos pahinga maghapon bukas. Sana sa Waybase pagbalik kilong-kilo na tayo, no? Wala yun, talaga tinamaan talaga ako eh. Bumili na ako ng mga lula remedios, tulak angin, yung mga ganon. Kasi yung lalamunan ko panay nga ubo, makakaya din sa ating pasahero eh, di ba? Ubo ng ubo yung driver. Kaya siguro tapusin ko lang itong 3 incentive, 3 na lang naman. Tapos diretso na tayo pa uwi sa bahay, no? Alright, so mga ka-PJ, mamaya update kayo kung natapos yung incentive tsaka nakauwi na tayo. Okay? So magbabalik si ka-PJ mamaya pagkatapos ng ating incentive. Alright? Let's go. So ayan mga ka-PJ, dito na tayo magtatapos, no? Nandito na rin ako sa amin sa may Dalandanan, Valenzuela. Pinilit natin na makuha yung incentive, no? Dahil siyempre sayang yun. Kaso naipit tayo sa sobrang traffic. Grabe ang traffic ngayon. Kakaiba na yung traffic ngayon natin, no? At ang earnings lang natin ngayong araw ng Martes ay 4,538 at naka 19 na bookings. At yun, nakuha nga rin natin yung aking incentive. Ayun, naka 9 rides tayo. Sinakto lang talaga natin 9 rides, Okay, tapos yung naging huling pasahero natin dito sa Valenzuela din, malapit sa amin. Sakto nga eh, parang sinadya eh. Hindi naman ako naka-asset dahil nahabol ko yung incentive ko. Yung di ba yung 3 yung hinahabol natin, yung pangatlo dito talaga papunta sa Valenzuela, sa Dalandanan. Kaya ito na, pauwi na tayo mga ka-PJ, no? At sa siguro sana sa Waybase medyo okay na yung pakiramdam ko. Sa Waybase na ulit tayo magkakarinigan. Okay? So kayo na muna bahala dyan sa ating mga pasahero. Ingat-ingat mga ka-PJ, medyo madulas yung ating kalsada. Maulan yung panahon ngayon. So hindi na ako magtatagal dahil papahinga na ako. Ka-PJ nyo, temporary signing off. Ingat mga ka-PJ. Siguro umira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero